Magandang araw sa iyo. Hawak natin itong chapter 4, no, tungkol sa dual nature of mission. Medyo interesting to kasi dalawang mukha raw ng mission ang ating tatalakayin. Proclamation o pagpapahayag at saka itong discipleship, pagdidisipulo. Oo nga, madalas kasi parang inisip natin isa lang yan eh. Tama, yun nga. Pero dito parang pinapakita isang buong proseso pala. Sige, himayin natin to. Sige, ang pinag-uusapan natin dito base rin sa material mo ay yung Great Commission, yung utos mismo ni Kristo, pero hindi lang siya simpleng announcement. Hindi lang basta go and tell. Parang ganon, higit pa doon. Sabi nga dito, kompletong plano ito blueprint. Para sa pagbabago ng buhay, tapos paglago sa faith. Ang layunin talaga natin ngayon, intindihin natin paano ba sila nagtatrabaho together? Paano sila magkaugnay? Okay, gets. So, unahin natin siguro yung proclamation, pagpapahayag. Sabi dito sa binabasa ko, ito raw yung parang spark. Yung unang kislap. Yung simula? Oo, yung simula. Yung, alam mo yon, matapang na pag-share ng good news na parang nag-iimbita sa mga tao. Sa pagbabado. May description pa nga ritong transformative pulse, parang malakas na pintig daw. Powerful na description. Oo nga na kayang lampasan yung mga hadlang, no? Kultura, wika, at saka may urgency. Yung parang kailangang kumilos agad kasi sabi nga, faith comes by hearing. Mahalaga yung marinig muna. Tama. At alam mo, ang ganda ng point na hindi lang ito simpleng salita lang. Sinasabi mismo dito sa material, ito raw ay shaking the status quo. Pag-uugas sa nakasanayan. Oo, hinahamon yung mga dating paniniwala. Tapos nag-o-offer ng new beginning, bagong simula. Mahalaga rin daw yung adaptability. Yon, paano yon? Balik kahit universal yung mensahe, yung mismong balita, kailangan daw iangkop, ibaga yung paraan ng pagpapahayag. Depende sa kausap mo, sa kultura nila. Pwedeng personal, pwedeng gamit ang tech ngayon, di ba? Digital platforms. Okay, so malino yung pagiging panimula niya, yung spark. Pero parang nabitin ako dun sa spark lang. Hindi dapat tumitigil dun, di ba? Hindi talaga. Kasi kung spark lang, baka mawala din agad yung apoy. Ano yung nagpapatuloy? Dito na siguro papasok yung discipleship, pagdidisipulo. Eksakto. Ayun, kung yung proclamation, yung pagtatanim ng buto, ang discipleship, bali, yun yung pag-aalaga, pagdidilig, para lumago. Okay, guess ko yung analogy. Nakalagay nga dito, ang goal, hindi lang converts, yung bang naniwala lang, kundi disciples. May difference ba yun, convert sa disciple? Malaki. Ang disciple kasi, tagasunod na, aktibong lumalago. Yung intention, maging mas katulad ni Kristo. At ito, binabanggit dito, lifelong journey daw. Hindi ito overnight. Pangmatagalan pala. Okay. Tapos nabanggit mo yung paglago. Paano raw yun nangyayari? Hindi lang sariling sikap, tama? Base dito sa source, Tama ka. Hindi individual lang yan. Malaking bagay, yung community, pamayanan. Sabi dito, dyan nagaganap yung mentorship, yung paggabay ng mas mature sa faith. may accountability din. Meron, pananagutan sa isa't isa. Tapos yung shared experiences, yung mga pinagsamahan na nagpapatibay ng samahan at pananampalataya. May konsepto pa nga ritong cycle of growth. Cycle of growth? Paano yun? Yung isang disipulo, habang natututo at lumalago siya, nagiging tagapagturo din siya eventually. Parang pinapasa niya yung natutunan niya. Kaya tuloy-tuloy, mula sa pagtanggap, tapos nagbibigay ka na rin. Parang hindi talaga sila pwedeng maghiwalay. Kailangan pareho, may ginamit nga ang phrase dito harmonious dance daw sila. Oo, maganda yung term na yon. Ano kayang mas malalim na ibig sabihin nun? Bakit kailangan laging magkasama? Magandang tanong. Ang idinidiin kasi nung material, yung interdependence nila, yung pagiging magkaugnay talaga. Kasi, isipin mo, proclamation na walang discipleship. Anong mangyayari? Baka mababaw lang, parang halaman na walang ugat, madaling matumba o mamatay. Sa kabilang banda naman,
discipleship na walang naunang proclamation. Parang nag-aalaga ka ng apoy na hindi naman sinindihan. Eksakto, ganun nga. So, ang pinaka-takeaway talaga dito, yung totoong effectiveness, yung bisa ng misyon, nakasalalay sa integrasyon nilang dalawa. Kailangan balanse, hindi pwedeng isa lang ang focus. Okay. Malinaw na yon yung dalawang parts at yung pagsasama nila. Pero may nabanggit pa rito sa huli yung reaching the nations, yung pag-abot sa mga bansa. Paano naman ito kumukonekta dito sa proclamation at discipleship? Ito yung bigger picture, no? Kasi ipinapakita rito na itong misyon, itong proclamation na discipleship, hindi lang ito para dun sa ilan na literal na umaalis, yung mga goers. Hindi lang para sa missionaries. Hindi, lahat daw tayo kasama. May tinatawag ditong senders. Sila yung mga nasa likod, sumusuporta sa panalangin, sa resources, sa pera. Okay, may senders, ano pa? Meron ding mobilizers. Sila naman yung nag-e-encourage, nagte-train sa iba para kumilos din. Parang recruiters, kumbaga. Tapos, sa panahon ngayon, kasama na rin daw sa methods, syempre, yung technology. Social media, mga ganyan. Bot sa mga kababayan natin sa ibang bansa, yung diaspora ministry. At saka interesting ito pati yung business as mission, yung pagninegosyo na may layuning misyon. Wow, ang lawak pala. Oo, ang punto, collective responsibility daw ito. Sama-samang tungkulin, hindi lang ng ilan. Grabe, ang dami nating nahimay. So, para sa'yo na nakikinig, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Malinaw na nakita natin mula sa material na ang misyon, hindi lang siya isang simpleng event, isang kumpletong cycle pala siya. Tama, mula dun sa matapang na pagpapahayag yung proclamation hanggang dun sa matiyagang pag-aalaga at paglago sa loob ng community yung discipleship. Hindi ito one time big time. Tuloy-tuloy pala. Oo. At siguro ang iiwan naming tanong para sa iyong pagninilay ay ito. Kung ang misyon nga ay may dalawang mahalagang bahagi, itong pagsisimula ng apoy at yung pag-aalaga nito, at kung lahat pala tayo ay may bahagi dito sa iba't ibang paraan, Goer, sender, mobilizer. oo, paano nito hinahamon o binabago yung personal mong pananaw at yung pakikilahok mo mismo sa misyon, sa pang-araw-araw mong buhay? Isang bagay na maaari mong pag-isipan.